Our first speaker is actually a Nueva Ecijano, born in Cabanatuan City and raised in Marikina City. He finished his Bachelor of Science degree in Fisheries as a full scholar and Master of Science degree in Aquaculture as a DOST scholar, both here in CLSU. He was granted to transition to MSc to PhD straight program under the DOST Accelerated Science and Technology Human Resource Development Program after finishing his master's degree for only 1.5 years. And in 2017, he successfully obtained his doctorate degree in aquaculture, specializing in bioeconomic modeling and aquaculture research. He's a recipient of several awards, which include the NFRDI Fisheries Gawad ng Tagumpay Award. He actually received this award twice, first in 2017 and then the second one in 2018. To add to these distinctions, he is also one of the very few biologists in the Philippines authorized to perform necropsy on marine mammals. He was part of the first batch of the Philippine Fisheries Observer Program in 2008. In that same year, he was also recognized as the top performing biologist for larvae training program organized by CIFDEC Thailand. Also in that year, he represented the Philippines in the United States National Oceanic Atmospheric Administration National Geographic Expedition in 2008. He is the TESDA subject matter expert on aquaponics and the former national focal person of BIFAR for its urban aquaponics program. He's the innovator of the BIFAR's prototype model of the small-scale aquaponics unit in 2020. He has implemented research and development projects with support from international and national funding agencies. And at present, he holds the position of Chief Science Research Specialist of the Aquaculture Research and Development of the National Fisheries Research and Development Institute, or NFRDI. So to talk about the oyster culture using floating bamboo raft, let's all welcome Dr. Joseph Christopher C. Rayos. Hello, good morning. Okay, kinabahan ako sa kanina, sir. Baka kala ko anything under the sun na itatanong, pwede. So related lang po, okay. So first, I would like to thank sa BAR for giving us an opportunity na makapag-present in front of you. And it's a parang na tuwa din kami kasi as a graduate of CLSU, it's a honor for me na maging part nitong activity natin. So nakita niyo naman po, from Master BS hanggang PhD sa CLSU po tayo nag-1. So meron bang mga taga-fisheries dito? Ayan. So graduating na ba kayo? Lecture lang po bibigay namin, hindi trabaho pa, ha? Okay, so good morning everyone, and the project I'll be presenting ngayon is yung project namin under BAR. BAR funded po ito. Ay, sorry. Sige sir. Ayan. So, pwede na po bang slide please? Ayan. At to start with, ipapakilala ko sa inyo yung project ng BIFAR, NFRDI, and BAR entitled Strengthening Oyster Aquaculture in Anda, Bolinao, Bani, Alaminos, Sensual, or ABAS Municipalities of Pangasinan through bamboo raft technology. Ayan. So, familiar ba tayo sa oyster? So ayan, yung oyster natin, mas pinaganda pa natin yung natin dito, production ng oyster using the bamboo raft technology. So sana yung mga kasama natin dito, familiar kayo kung paano kinukulture yung oyster. Kasi baka iba sa atin, dun lang sa roadside natin nakikita yung mga oyster. Ngayon, mapapakilala natin sa kanila kung what is oyster, tsaka kung ano yung, paano natin sila kinukulture. Next slide, please. Ayan. Oysters are considered as one of the most valuable bivalve mollusks in the Philippines. Oyster farming in the Philippines began in 1931 when broadcast method of culture was used to build an oyster farm in Hinigaran, Negros Occidental. So yung broadcast method, paano ba ito? Para lang, dati, di ba nakita natin may mga nakatulos. Yung broadcast dati, hinahagis lang nila, tsaka binabayaan lang nila dumami yung oyster. Ganun po nagsimula yung oyster sa atin dito sa Negros Occidental.
So kung makita po natin, we have 4 oyster species po sa Philippines, but ang pinaka-common dito is yung sleeper shape oyster. So ito po, kung may mga bumibili sa atin ng oyster before sa mga daan, roadsides, or sa mga palengke, ito po yung makikita natin yung nasa baba na sleeper shape oyster. Next, please. Next slide po. And the oyster industry in the Philippines has going uptrend in the past few years. So tumataas talaga siya sa Philippines. But however, oyster production in Pangasinan, kung saan yung pinakamarami natin halos na oyster production, bumababa po siya in the last few years. So since 2011, the production in Pangasinan of oyster, bumababa siya. So that's why na-conceptualize natin itong project na to to address that. So several efforts to increase the production of oyster in the province were done, but unsuccessfully due to low technology adoption, unsustainable production, and other reasons. So makita nyo, yung government, tayo dito sa BFAR, NFRDI, hindi naman tayo nagkulang na pataasin yung production, but of course, yun nga, sabi nga nila, hindi nga din ganong umaangat yung production. That's why yung NFRDI with the science na gusto namin i-implement, isa na bigyan natin ng justice para maipataas natin yung production ng oyster sa Pangasinan. So this project is implemented to revive the oyster industry in the province through the bamboo raft technology. Mamaya ipapakilala natin sa inyo kung ano yung bamboo raft technology. I'm sure na sa atin dito, malapit tayo sa Pangasinan, alam niyo na paano kinukulture yung oyster. So itong papakita namin sa makabagong pamamaraan para mas mapaganda pa natin yung production ng oyster. Next please. Next slide please. And so ano ba tong oyster na pinag-uusapan natin? So una-una, anong Tagalog ng oyster? Talaba, ayun. Okay, very good. 1 point na kayo sa board exam. Mga taga-fisheries yan, okay? So classified under phylum Mollusca, under class Bavalia, usually found in brackish with presence of natural food. Shells are made of calcium carbonate and conchiolin. So ibig sabihin nito, yung mga natin dito, no? Sa brackish water po. When we talk about brackish water, ito po pinaghalong fresh water and marine. So that's brackish water. Next, please. So there are several methods of oyster culture in the Philippines, including unang-una, yung sabi ko kanina, yung tulos, kung saan yung mga bamboos natin nakatusok lamang directly dun sa mga floor, the bed, sea floors natin, no? And then dun natin sila pinapalaki yung mga oyster. Then yung broadcast, which is yung sabog, as the name implies, ito po yung tinatapon natin dun sa yung pinaparami lang natin sila. And then the hanging or pabitin, and the long line or tinatawag na sampayan. So makita natin, may mga different culture systems tayo ng oyster dito sa Philippines. Yun nga lang, ano napansin nyo dito sa sa mga traditional oysters natin? So kung makita nyo, itong mga oyster natin ito, nakadikit po sa lupa yung mga natin dito, yung pagkukulture natin ng oyster. So once na nakadikit sa floor, ano medyo implication nito? Pwedeng pasukan ng mga buhangin or mga ibang mga elements na hindi naman natin talaga kailangan for the culture. That's why na-develop po natin yung itong technology natin. Next slide, please. So for the objectives, to enhance the capacity of selected beneficiary fisher folk associations in ABAS. Pag tinawag nating ABAS, ito po yung tinatawag na collective group ng Anda, Bani, Bolinao, Alaminos, and Sual. So yung mga taga-Pangasinan dyan, may mga taga-Pangasinan ba rito? Ayun, may isa. Si ma'am lang siguro nakakaintindi. Ma'am, usap na lang tayo, ma'am. So yan, sa ABAS areas, in terms of production, post-production, and marketing. So yung project natin with BAR, nagsimula po tayo with the production. Kailangan makompleto kasi natin yung chain. Hanggang marketing po, kinover po ng project natin. Ito po actually, just to give a tip sa mga kasamahan natin, when we're going to propose pagdating sa mga projects, pagdating sa BAR with BAR, mas gusto talaga nila yung parang holistic, tsaka lahat ng mga phases of production hanggang marketing ay matakel natin para mas maganda yung magiging result ng ating project. Secondly, enable compliance with quality and safety standards of oysters. And thirdly, facilitate the linkage of the beneficiary fisher folk association in ABAS area to institutional support services and marketing. So not only production, i-connect din po natin sila dun sa mga institutional buyers o sa mga support services and market para yung mga na-produce natin, ma-showcase din natin sa public.
So kung makita nyo, ganyan po magbigay ng project ang BAR, talagang yung mapapakinabangan na madaling maabot ng mga Filipinos, at the same time may science po na kasama. Next please. So ayan, para lang po medyo tayo magkaroon ng konting, ano ba ito pinag-uusapan natin na bamboo raft technology? Kaya kung napansin nyo, so hindi na po siya nakatusok sa lupa, hindi na po siya nakabaon sa lupa. So with the raft, ibig sabihin ng raft, ito po yung lumulutang na structure. So with the raft, meron tayong 6 by 9 meters na structure na gawa siya sa bamboo poles. Kung makita nyo, meron tayong 6 by 9 tas bamboo poles, and meron mga floater na drums. So pag may floater, ibig sabihin, lulutang, di ba? So hindi na natin kailangan nakadikit sa lupa yung mga oyster beds natin. So ang kinakapitan mo naman ng mga oyster natin dito, reusable plastic straps. Ito po isa sa mga innovations ng NFRDI, yung reusable plastic straps wherein, di ba sa traditional method, pagka yung mga ginamit nating kawayan is na-consume na o nagamit na sa culture, hindi na po siya maulit gamitin kasi masisira na siya. With this one, kasi since floating siya yung kawayan natin, then yung strap natin is nahuhugasan, napapalitan, nalilinis natin, pwede natin siyang gamitin hanggang 5 years or more pa yung straps natin. So with that pala, economically, viable siya and mas eco-friendly kasi. So pagka nasira yung mga natin, bamboos natin na nakatusok, ano nangyayari dun sa area? Sige, any wild guess? O, kuwari, nagkaroon ng bukbok or nasira na yung mga natin, magkakaroon ng build-up or siltation dun sa area. So pag once na magkaroon ng siltation, hindi na siya maganda dun sa mismong environment natin. So ito po yung structure para lang aware ko. Pag nakakita kayo ng ganito sa Pangasinan or any part na pinag-adapt natin, ito po yung structure na ginawa ng NFRDI para dun sa oyster production natin. So si Manong, hindi naman siya lagi nakatayo doon, pero makikita niyo pa rin yung structure. Baka hanapin si Manong, yung structure lang po ha. Okay, next please. Next slide please. Ayan. So what is a bamboo raft technology? So developed and verified by Japan in Dagupan, and this technology, raft are constructed using bamboo and plastic drums as floaters. So kung makita niyo po yung mga materials na nilagay namin dito, simplified and madaling makita. So lahat kayo pwede nyo i-adapt itong klaseng technology. So with that, kailangan kasi meron din tayong science behind that. So a modification was made by NFRDI wherein 1-inch wide plastic straps are used as oyster spot collectors. So hindi na yung tulos ginagamit natin, gumagamit na po tayo ng plastic straps na reusable. So 5 to 10 years ang lifespan naman ng plastic straps natin. So each 4-meter plastic strap is folded into 2, tied together by a nylon or monoline to create a loop wherein 1.5 PE rope is inserted and secured, which will serve as strings. So these strings with plastic straps are hung in bamboo raft for spot collection and grow out. So yung mga pinakita ko sa inyo kanina, isasabit po natin sa mga bamboo raft natin. For pag sinabi natin spot collection, ito po yung mga baby na oyster na pinapakapit natin. Then pagka yung sinabi naman natin na grow out, ito po yung once na yung mga makuha natin, kasi may mga spot areas, collection areas tayo, wherein doon tayo magkukolekta, then ta-transfer natin doon sa mismong grow out. Pagka grow out naman, dito na natin sila papalakihin. So kung natatandaan nyo kanina, gaano katagal tayo nagpapalaki ng oyster? Based doon sa kanina, 5 to 6 months doon sa project natin. But yung traditionally, ang oyster sa Pangasinan, 6 to 8 months yung pinapalaki. But doon sa ating project, 5 to 6 months pala nakakapag-harvest na tayo ng mas malalaking oyster pa compared dun sa traditional. Next slide please. So para lang po magkaroon tayo ng overview ng ating project, within 5 to 6 months, 22 to 24 kilos of oyster per square meter po ang na-harvest natin, or 1,000 to 1,300 kilograms of oyster per raft ang na-harvest. Imagine nyo yung isang raft nyo, nakaka-harvest ka ng 1.3 kilograms ng oyster. Gano'ng karami? Magkano oyster ngayon? Ha? Magkano oyster? Mahal, di ba? Hindi na rin ako nagtanong. Baka hindi ko mabili. So ngayon, sabi natin dito, in 5 to 6 months, 22 to 24 na oyster per square meter ang kaya natin, kilograms per square meter ang kaya natin i-harvest. So malaking improvement ito pagdating dun sa mga tulos natin na traditional method.
So with the initial investment of approximately 50,000 pesos per raft, oyster farmer can expect an impressive 56% return of investment after the first cropping. So yung mga economics dyan or yung natin dito sa fisheries, so pag sinabi nating ROI, ito po yung sinusukat natin para makita natin kung kumikita po yung ating venture na dun sa oyster. So nakita niyo po, 56% po yung return of investment. So kumita ba? O, kumita. Kasi huwag kayong mahiya. Actually, ganyan din ako dati. Hindi nga lang dito kasi medyo bago lang to eh. Luma na kasi ako. So ito kasing hall na to bago lang. So basahan ko natin dito isa feel relax and well lang. Huwag kayong masyadong kanik. Tatakot ako sa inyo. Tigas yung mga tingin eh. Okay, relax lang kayo kasi kung nandito, talagang para sa inyo itong mga lectures natin. Okay, so considered as a non-fed aquaculture. So pag sinabing non-fed, bakit non-fed? So hindi natin pinapakain. Once na ma-set up natin siya dun sa area, no need for food or feeds na ipabibigay na sa kanila. Papalaki na lang, antay na natin silang i-harvest after 5 to 6 months. So wala nang di ba? Una-una, tipid sa materials, then secondly, yun nga, tipid din sa labor. So once na iniwanan nyo siya doon, huwag nyo naman, di ba, silip-silipin nyo rin. Kasi baka wala na yung mga nakakapit. So tinatanggal nyo dyan isa, constant checking din and monitoring. But ang nakita nyo rito, since hindi na kayo ano yung natipid nyo, kung nagpapakain kayo ng tilapia or bangus, compare sa oyster, feeds, di ba? With the absence of feeds dito, then nakakapag-culture pa rin tayo ng oyster with the same production and amount ng kikitain natin. So viable talaga siya. So marami talagang nag-adapt nito sa Pangasinan nung in-introduce namin. That's the very reason na, kasi unang-una, once a businessman ka, ang kakailanganin mo talagang hanapin is yung profit. So parang ganito yung nangyari dyan sa ating oyster. Oyster farming is a promising lucrative venture for fisher folk seeking for alternative livelihood. Next slide, please. Ayan, para lang familiar tayo, no? We'll be comparing the traditional method sa bamboo raft natin. So gusto ko lang magtagal kayo sa slide na to kasi para makita nyo din talaga yung what's really happening dun sa field. So saan ba nanggaling yung mga oysters na kinakain nyo, binibili nyo sa roadsides? Ito po yun. For the traditional bamboo, traditional method, oysters are exposed to pollution from freshwater runoffs and domestic waste. Ito nga po, nakita nyo kanina, dahil nga kailangan niyang nakatusok sa lupa, so anong implication nun? So ang mangyayari, kailangan malapit sila dun sa shore. Kasi kailangan umabot yung tulos nila dun sa lupa. With the adjacency dun sa land, so mas prone sila sa pollution tsaka dun sa freshwater runoffs. So since kanina sinabi ko sa inyo, ang oyster ay brackish water species. So pag maraming runoffs, mamamatay din po yung mga natin pagka masyadong tumabang naman yung ating tubig. So prone to fouling organisms or barnacles, kasi dito nagtatribe yung mga barnacles, so malalapit lang din sa and prone to natural predators, crabs. Itong crabs naman na to, hulihin na rin natin to kasi mas masarap yata sa ito. So natural predator siya ng oyster, yung mga crabs natin. And of course, yung siltation nga. Since meron siyang tulos, meron siyang bamboo na ginagamit, meron talaga tayong magpuproduce tayo ng siltation dun sa area. And oyster harvest from traditional practice are smaller. So mas maliliit po yung naka-harvest natin na oyster dun sa mga traditional method. Una-una, any idea kung bakit meron tayong maliliit na naka-harvest na oyster? So sige, ako na lang ulit. Ayaw yung sumagot. So dahil nga yung minsan natatabunan na ng lupa yung natin mga oyster natin o marami ng mga pumapasok dun sa shells. So hindi na siya nakakalaki. So that's the advantage, una-una advantage ng ating bamboo raft. So for our bamboo raft technology, so it's a mobile structure. So unlike kanina na naka-fix po yung mga oyster natin, this time it's a mobile structure, meaning once na magkaroon ng problema, po pwede natin siyang hatakin in a safer place. Kunwari, nagkaroon ng anong kadalasang problema natin pagdating sa mga culture sa fisheries? Bagyo, ayan. So pag meron tayong bagyo, po pwede nating hatakin sila sa mas safer na cove or yung sa place na mas hindi ganong maapektuhan ng bagyo or anything na makakasira doon sa raft. So increase production per unit area. Since floating siya and marami tayong straps na kayang ilagay,
definitely tataas talaga yung production, and it shows naman dun sa harvest natin. So better oyster meat dahil nga nakita nyo, hindi siya ganong napapasukan ng mga buhangin or mga dumi, and faster growth. Bakit faster growth? So since nandun siya sa medyo mas malayo na konti, yung food kasi doon, una mas accessible sa kanila dahil with the flow, once nadaanan ng flow ng tubig yung ating raft, may mga dala na siyang food ng ating oyster. So unlike dun sa tulos na kailangan niya, hahanap siya ng pagkain dun sa fixed area niya. Unlike dun sa ating floating raft na talagang nadadaanan ng waves or wave action. So decreased mortality rate, sa una-una is sa predator, tapos yung sa nalalagyan ng mga buhangin. So madi-decrease yung mortality rate. With that, tataas pa yung harvest natin. And oyster can be harvested 5 to 6 months of culture. Unlike dun sa traditional, umaabot ng 8 to 9 months yung culture natin. Next slide, please. Ayan, kung makita nyo po, ito po yung natin, konting kailangan din, meron tayong economics, no? Meron kasi tayong 100 na bamboo raft na i-deploy dun sa 5 areas. So it covers 5,400 square meter. So kailangan, para lang mayroon kayo idea, i-compare natin sila dun sa same size of area ng ating oyster raft, ay yung oyster natin na tulos. So lumalabas siya na, so kailangan kasi pag nag-compare tayo ng mga as researchers, alam niyo yan, na once we try to compare anything, dapat parehas yung mga kanila, yung mga parameters na. So in a 5,400 square meter, depende po dun sa price na pagbibilan, more or less 6 million po ang kinita nung 100 square meter, 100 na raft na bamboo raft na nilatag natin. In comparing it dun sa traditional method with the same area, so kikita lang po yun ng 1,260,000 yan. Yan po ang malaki po ang halos malaki po talaga yung difference ng kikitain natin pag gumamit tayo ng oyster raft. So next slide please. So ayan, kanina, since we're dealing with science, kailangan meron tayo laging proof. So with this one, you could see, ito yung sa may rectangular area natin, ito po yung area ng mga tulos natin. Kung ano yung mapapansin natin dito, so din na sa circle, yun naman yung oyster raft natin. First, makakita kayo dun sa ating bamboo stake lang, yung bamboo stake ang ginagamit, makakita kayo ng dark coloration, indicates siltation. And the presence of, and then sa bamboo stakes. So pag maraming mga bamboo na nakatusok na gano'n, anong magiging implication nun? Sa navigation. So bamboo stakes may hinder navigation path for boats. So pwede bang, teka, wala pala tayo pointer, no? So lalapit lang ako, ipapakita ko na sa inyo na this one, kung makita nyo, wala kang madadaanan yung mga natin yung bangka. So they have to go para na makapunta doon sa area na gusto nila puntahan. That's one of the disadvantage ng ating mga tulos, na hindi mo siya pwede sagasaan ng bangka, masisira, di ba? Hindi mo na naman siya pwedeng daanan kasi pwedeng hindi naman sa'yo yung farm na yun, nasira mo, so mag-aaway pa kayo. So kailangan talaga yung mga farmers, umiikot pa sila, yung mga fishermen, umiikot pa sila na dun sa area na wala nang tulos para lang makarating sila sa mga gusto nilang puntahan. And with this one, nakita nyo naman na NFRD oyster bamboo raft. So makita nyo, anong difference niya dun sa rectangular area natin? Sabi, bawal mahiyain eh. Yan, di ba? Nakita nyo mas malinis yung ilalim niya, di ba? Dahil wala po tayo, ano yung wala kanina? Siltation. Ayan, very good. So unang-una, mas malinis siya. That's why mas marami din siyang, instead na buhangin yung nakakain nila, natural food na po na galing dun sa water, yung na-absorb ng ating oyster na nasa raft. So that's one of the difference sa technology na nilatag natin with bar. And hopefully, since ikaw ko lang sa inyo, i-relay ko lang sa inyo, yung mga farmers natin na association na partners, yung mga katabi nilang farmers, nagwala na rin. Gusto na rin mag-transfer dun sa ganito klaseng technology. Kasi nga nakita lang, mas malaki yung kinita. And with that kasi, with the government support, tsaka yung sa science, madalag talagang ibabak yung, yung claim natin na mas kikita sila. So next slide please. So ayun nga kanina, with every experiments or projects na gagawin natin,
hopefully kayo din na once you graduated and napunta kayo sa mga research institutions, kailangan meron talagang science yung ating mga activities para mababak natin sila pagdating dun sa pag-defend natin or pagbigay natin ng justification, kailangan science-based para hindi tayo magkakaroon ng problema. So with that, una-una, kailangan dun sa activities na ginawa natin, beneficiary profiling. So kung makikita nyo, dito kasi para lang alam nyo po, once na magkakaroon tayo ng mga beneficiaries sa mga projects natin sa baba or dun sa field, kailangan meron tayo, since kailangan yung mga partners, so kailangan ipo-profile din po natin yung magiging partners natin kung capable po ba yung partners natin or willing talaga sila mag-adapt ng mga technology. Kasi yung tayo kasi, ibinababa natin yung technology sa kanila and it's up to them na i-adapt nila yon. So next is yung hub monitoring. Ano po yung hub monitoring? Hub. Harmful algal bloom. Ayan. So ano hinahanap sa harmful algal bloom? Red tide. Ayan, tama. So kaya tayo nagmo-monitor din ng hub kasi nga kinakain natin yung oyster. So pwede rin kasi magkaroon ng ma-infect ng red tide ang oyster. So dapat safe din po yung natin. That's why kailangan talaga din natin ng constant hub monitoring. Then heavy metals kasi may mga claims kasi na may mga heavy metals yung oyster natin. So isang way po ito na mapakita natin na malinis yung oyster natin. Since medyo malayo na siya sa lupa, so mas talagang madidecrease yung chance na magkaroon ng heavy metals. So nanggagaling yung mga heavy metals usually sa mga buhangin, di ba? Yung mga natin dyan, yung mga pumapasok mismo sa oyster natin. Then since we're monitoring the growth and the performance ng ating mga oyster, there's a monthly continuous growth monitoring. Growth monitoring. Ito sinusukat po natin yung mga carapace nila, yung mga length nila, yung mga meat, yan sinusukat po natin yan para makita natin yung improvement kung paano talaga siya nag-develop and paano siya nag-adapt dun sa ating technology. And of course, nandiyan din yung PSP, toxin monitoring. So makita po natin dito na since gusto talaga natin siyang matulungan yung mga farmers, pag na-test kasi natin to per site, kung yung mga nag-adapt natin doon, more or less alam nila na safe yung area. Kasi once na magkaroon tayo ng problema pagdating doon sa mga red tide or sa mga other na chemicals na nakakasama sa tao, pwedeng bumagsak din po ulit yung oyster industry sa kanila. So dapat more on the safety side tayo, not only on the production side. So next slide please. So to start the training, to start the project, nagkaroon tayo ng technology training on oyster culture using bamboo raft. Ito po, pinakilala na natin to sa mga farmers natin, kung ano yung bamboo raft technology ng oyster. So these are to capacitate fisher folk organizations on oyster culture using bamboo raft technology. The NFRDI conducted training in selected municipalities partners in Pangasinan. So kanina yung sinabi nating Abas area, since ito po yung area na napili natin, and ito rin po natin kumuha yung mga beneficiaries, sila din po yung naging part ng training. The technology training aimed to capacitate the project beneficiaries on basic oyster farming practices, oyster culture using bamboo raft technology, and fabrication of bamboo raft. Kung makita nyo po, dito po sa baba, kung makita yung picture sa baba, ayan, sila po, yung mga mismong farmer partners natin, sila po yung nag-build ng mga raft nila. So sa Sual, sa Alaminos, tagto 20 po na raft yung binild ng mga associations natin. So kung makita nyo, with their involvement sa una pa lang, talagang aalagaan nila yung kasi although sa atin nanggaling lahat yung materials, but nag-invest din sila ng oras nila para ibuo yung 20 raft nila per municipality. So yan din po yung isang approach natin sa BFAR, NFRDI, and BAR na maging yung partnership natin na para nagtutulungan yung donor tsaka yung researchers and yung farmers. With that kasi, pagka nagkaroon talaga ng magandang relationship yan, paalagaan talaga nila yung project kasi meron silang puhunan. Kumbaga, may it not be a monetary puhunan, but yung effort nila na to build those raft is a malaking bagay na para mahalin nila yung projects natin. So that's one strategy na social strategy na ginagawa natin para maging mag-last or tumagal yung mga projects natin in partnership with them. So para lang po to reiterate lang po, no? So before we start, talagang tinrain po natin sila paano nila gagawin itong culture natin with bamboo raft. Next slide please.
So aside from the lecture natin or dun sa workshop natin pagdating sa pagbuo ng bamboo raft, nagkaroon din tayong capacity building activities. Ito yung tinatawag na Fish and Learn Seminar for ABAS project beneficiaries. So ano po ba itong Fish and Learn seminars na to? In collaboration with BFAR Region 1, the DA and FRDI conducted Fish Learn Seminar for ABAS project beneficiaries held in Pangasinan. Fish and Learn Seminar simulates real-life events that influence the financial behavior of fishermen and their families. So with this seminar kasi, sinisimulate nito yung mga real-life events. Paano ba mag-harvest, paano ba magbenta, paano ba sila makiki-coordinate dun sa LGUs or something na institutional buyers nila. Pinapako natin sa kanila paano nila talaga gagawin yon. Kasi mahirap naman sabihin natin, okay, Farmer 1, mag-connect ka dun sa LGU nyo. So kailangan tuturuan natin sila kung paano gagawin yung pag-connect sa LGU and dun sa mga businesses na malapit sa kanila. Okay, so next slide please. Kanina, as I mentioned earlier, we're not only dealing with production, but hanggang post-harvest po, tumatawid yung project natin. So with this, makita natin dito, tinuruan naman natin silang gumawa ng oyster sauce processing and smoking. So oyster sauce processing, yung po mga oyster nila, yun po mismo yung ginawa nilang oyster sauce. Tinuruan po natin sila paano gumawa ng oyster sauce. Then sa processing naman, ito yung nag-smoke naman sila. The other products naman, smoke naman yung ginawa. So kung nakarinig kayong tinapa yan, mga smoke yan. Ito naman, oyster, ganun din. So sa post-harvest, tinuruan natin sila ng oyster sauce processing and smoking. To further capacitate ABAS project beneficiaries, training on value-adding technologies was conducted by NFRDI and BFAR. So nakita po natin na kailangan na once kasi na matapos yung project, dapat handang-handa na po yung mga beneficiaries natin sa kanila. Yun po yung gusto namin iparating dito na hindi tayo magpa-project in the sake lang na kailangan may project tayo para may maisulat tayo, mai-brag tayo na may project tayo. But ang bottom line is, sana yung project natin mapapakinabangan ng mga beneficiaries and the fisheries industry as a whole. So para magkaroon ng impact po yung projects natin. So nakita nyo, meron tayong production kanina kung saan nag-produce tayo ng oysters. And this time naman, we moved to sa post-harvest para naman magkaroon ng other income yung mga beneficiaries natin. Sa production pa lang, they could sell the produce live sa roadsides. But kung meron mga sumobra, hindi siya masisira kasi nga we have introduced to them sa processing naman ng ating oyster. So makita nyo, wala po talaga magiging tapon dun sa natin. As I mentioned earlier, tinuturo po natin yan sa project na to. From production hanggang marketing hanggang post-harvest. Para po magkaroon ng options yung ating mga farmers. Kasi may mga farmers po tayo na tinuruan natin ng production, pero mas gusto pa nilang tumawid pala dun sa processing. So, meron silang capability na gawin yun. And with that, with this project kasi, hinanda talaga natin sila na makatawid from their sa setup na may support ng government hanggang makatayo sila on their own na mapatakbo yung project natin with them. Next slide, please. Ayan, so with this kasi, kailangan, gusto talaga natin na mapakita sa public kung paano talaga tayo nag-implement ng projects, ano yung mga development. So nagkakaroon talaga tayo ng posting dun sa ating social media, sa BAR, BFAR, sa NFRDI, para lang alam natin kung ano yung ginagawa ng government. Kasi tayo mismo, as a government institution, tayo, magiging part din tayo ng government pag nakatapos tayo ng makapasok kayo sa government. Kailangan na hindi lang na gumagawa tayo, but mas maganda na pinapakita din natin sa public kung ano nagagawa natin kasi magkakaroon ng interest yung mga public natin na makakaroon sila, baka gusto nilang i-adapt yung technology, and at the same time, yung mga studies kasi na yan, since it's a scientific study, pwede rin makakuha yung mga researchers natin, yung mga students, baka meron silang topic na related to that na pwede nilang magamit naman sa kanilang mga scholastic activities. And at the same time, yung mga businessman, kung gusto nilang adapt, mas madali na kasi meron tayong constant posting and reminder sa kanila kung what's happening. So yan yung sa ating social media campaigns. Next slide, please. So ayan po. Ito naman yung not only kumukuha tayo ng
ng ating mga testimonies dun sa mga farmers natin, no? Kasi nga, sila mismo yung magsasabi kung what's happening. And this one, another one is a posting sa NFRDI. Naku, si Sir, Sir, andito ka, Sir. So, ayan, we're very fortunate na one of our harvest activities ay naka-join po yung bar. Yun po ang ko namin dito sa NFRDI and BFAR na dapat talaga una, transparent tayo sa what's happening and laging yung mga, lalo na yung mga donor institutions na they're updated talaga kung what's happening kasi mas maganda na nakikita nila yung worth ng ibinigay nila sa atin na fund ay nagagamit talaga sa tama. So kung makita nyo ito, once kasi na kaya nyo ipakita yung mga projects nyo sa public, it's one indication na hindi kayo na nahihiyan sa naging result niya and at the same time, production with the production talaga, nakatulong na kayo mag-produce, nakapag-promote pa kayo ng technology. Yan. So itong farmer na to, tuwan-tuwa siya. Kayo ba, natuwa ba kayo? O sana, okay. So pag-graduate nyo, welcome po kayo sa NFRDI na mag-apply. Sabihin ko sana, welcome kayo tumingin sa page namin. Kung meron gusto tumawid sa employment, welcome po talaga kayo. So next slide please. Ayan, kung makita nyo po dito, we're showing na hindi lamang NFRDI po ang nag-showcase ng ating mga activities and this ABAS project, also yung BFAR. So since partner natin ng BFAR, nakita nila kasi importance ng ginagawa natin for oyster. So even yung BFAR na website ay nagbibigay din sila ng updates pagdating sa project natin. So makita natin dito na we're working hand in hand para talaga makapag-produce ng magandang result and at the same time, ma-disseminate po natin yung ating result. So another material is in the IEC material na poster naman na available naman sa NFRDI. Ito po, kasi ginawa na namin siya ng poster para kung meron po sa mga municipalities na gusto magdikit ng mga poster na gusto nilang information, mali mo, bigyan tayo ng bar ng pampaprint, di ba? Okay, so ang dito, unang-una, ang gusto namin pakita rito, dapat yung mga fisheries or agriculture ay maging adaptive na dun sa what's happening now. Dati kasi mga poster materials, dun nyo lang siya nakikita sa mga walls. But ngayon, nandun na sa mga cellphone nyo, sa mga electronic devices nyo. So mas malaki na yung coverage. So kayo po yung new batch ng ating mga researchers ay mas magiging, mas madali sa inyo na hanapin yung mga technologies, technology informations. So kayo po, sa inyo po kami lumalapit ngayon na ituloy po natin what's happening sa fisheries and agriculture na sa mga researches natin. Kasi kayo po talaga yung makikinabang dito and the Philippines as a whole ay uunlad pa once na yung mga kabataan na kagaya nyo ay maging involved sa fisheries and agriculture. Next slide please. Para lang po, meron tayong kanina, para lang po pangalanan po natin what's yung mga associations na kasama natin dito. For ANDA, nandiyan yung samahan ng mangingisda ng Barangay Carrot, so group 1 and 2. So for Bani, Aparaw Fish Farmers Association and Garita Fisherfolk and Farmers Association. For Bulinaw, samahan ng mangingisda at mamamayan ng Lucero. For Alaminos, samahan ng magsasaka at mangingisda ng Balaydaan. Okay, and then for Daswal, Baybay Sur Fisherfolk Association. So kung makita nyo kanina, sinabi ko po sa inyo how we choose yung mga associations natin. So pinili natin sila, pinrofile po natin sila, kinuha natin yung willingness nila. So ito po yung mga association na nag-answer dun sa ating calling and naging part sila ng project natin. So ano naging benefit dito? Not only naging part sila ng project natin, ang kagandahan kasi sa mga project ng BFAR and BAR, NFRDI and BAR, yan nga, once na binigay natin sa kanila, wala silang ginagastos and yung kita sa kanila po yan. Hindi po namin kinukuha sa BAR or sa NFRDI yung kita nila. So lahat ng kinita, magkano yung kinita nung kanina, yung project natin? 6 million. Napunta na po sa tao yun mismo. Doon sa mga association. Hindi po babalik sa NFRDI or sa BAR yung pera. But ang dito, makikinabang po talaga yung mga farmers natin. Next slide please. So yeah, kailangan with this one, we have to profile them. Aside from profiling them, kailangan din mapakita natin na ano yung naging adoption nila. Kasi kailangan dito, since it's a research, kailangan meron tayong mag-gauge natin yung involvement nila o yung kanilang acceptability ng project. Unang-una, yun sa ANDA,
I would like you to focus dun sa ANDA muna, no? Sa ANDA, Fisher Folk use bamboo raft technology for mussel culture. So dun sa ANDA pala, they're using it rough din, pero hindi naman ganun sa design natin, for mussel culture. So with that, Fisher Folk are introduced to oyster culture using bamboo raft. So aside dun sa mussel culture nila na nakalutang din, meron din tayo in-introduce na oyster para mas maraming choices po yung farmers natin. So once na magkaroon ng maraming choices and maraming adapters, so unang-una tataas ang production. Secondly, yung makikreate natin na job opportunities. Ayan. So hindi lamang to, kailangan maramdaman po ng mga kasamahan natin all over the sectors dun sa ating lugar na mayroon tayong bamboo raft technology, meron tayong projects na nakakatulong sa lahat. So once kasi nagkaroon ng production, tumaas yung production, yung mga sellers naman, sila naman din ang kikita. So ganun din, yung mga producers or processors naman, po pwede rin kumita. So makita natin na it's a chain kasi. So once sa baba pa lang, tumataas na yung, mayroon na tayong improvement, mararamdaman po yan hanggang sa dulo. So next is yung oyster production no oyster production was recorded since 2018 sa Bani. So 2018 pa lang, wala na tayong oyster recorded dun sa Bani. So with this project, na-introduce po natin sa kanila yung bamboo raft natin na oyster production, and nakapag-restart na sila ng oyster culture dun sa lugar. Ayan. So dati kasi, nahinto na kasi wala nang gumagawa. But ngayon, kasi nakita na yung siltation doon napakataas talaga. So with the bamboo raft kasi, since it's a floating, so hindi na nila problema ngayon yung siltation. Kaya na-engganyo sila na mag-adapt din po ng ating project. Next is for the Bolinao, beneficiaries are mostly fisher folk with no experience in oyster culture. Kasi iba po yung kanila dito. Nag-aalaga po sila ng isda. But ang kagandahan po with the BAR and NFRDI, inihanda po natin yung ating mga adapters or yung mga farmers, beneficiaries natin na maging ready. Kasi una-una, kung hindi tayo, ano ba tawag na sa Tagalog, kung hindi tayo susugal or hindi tayo magte-take ng risk, so magiging stagnant lang po yung growth natin. Nandun lang tayo kung anong kinagis na natin. So ito talaga, kailangan i-introduce natin sa mga gusto mag-adapt. Hindi mo naman sila ipipilit, but kasi kailangan ma-inform muna sila. Makikita kasi natin doon yung mga interest ng mga gusto mag-adapt. Hindi mo sila ipipilit na, ikaw, farmer 1, 2, 3, 4, gawin mo to. Ngayon, ginagawa natin dito, sa una pa lang, i-introduce natin yung project, yung program. Then kung may magkagusto, pwede sila mag-inquire. Then sila na yung iti-train natin. Makita nyo, exchanges tayo ng ideas, exchanges tayo ng interest. So sa una pa lang, makikita mo, magtutuloy-tuloy talaga yung project kasi sila mismo, gusto nila yung project. So that's one of the strategy na ginamit natin dito. Next slide, please. So for the Alaminos naman, Fisher Folk use the stake method. Kung nakita, natandaan nyo ano yung stake method? Bawal mahiya. Hindi na bawal mahiya. Hindi rin, pero wag naman kayo matulog. Kanina, yung stake method, ito yung nakatulos, di ba? So yan dati yung gamit nila dun sa area. So ngayon, tinuro natin sa kanila yung bamboo raft technology. Then first one naman, spot collection on site. Ito, meron silang mga stake method din na ginagamit. Na naging problema naman dito, tandaan nyo, hindi lahat ng ating projects ay smooth sailing. Kagaya nung sa SWAL, nagkaroon sila ng problema sa spot collection. So, nag-adjust po nag-realign po kami ng budget through BAR, na yung pong collection ng spot nila doon sa mga areas sa Pangasinan na meron talaga mga spot collection, dinadala na po natin doon yung spot collector nila. Then pag may kinapitan na po, idadali na natin doon sa area nila. So anong implication nun? Unang-una, yung production nila same pa din, tuloy-tuloy. Pangalawa, once kasi na magkaroon ng colony na ng mga oyster sa lugar na yan, marirevive na po yung population ng oyster sa kanila. So in 2 to 3 years, hindi na nila kailangan kumuha ng spot doon sa dagupan, but doon sa area nila, makikita nila na kumakapal talaga yung spot or yung mga baby oyster nila na pwedeng palakihin. So that's not only we're giving them opportunity na kumita, but at the same time, i-revive natin yung oyster industry dun sa lugar. So lahat sila makikinabang, hindi lamang yung mga farmer beneficiaries natin, but yung mga katabing areas or yung katabing farmers na gustong mag-adapt, sila na rin makikinabang dun sa project. Next slide, please.
So yan, kinuhanan din po natin ng, ng mga testimonies yung fish farmers sa iba-ibang municipalities natin para makita din natin kung, and to gauge ano talaga yung kaya nating i-achieve dito sa project na to. So very positive naman sila sa mga response nila. So obvious naman, nakangiti pa si Kuya. Masaya kaya ito, napagod lang, binuhat yung kan. So next slide please. Ito naman sa ibang ano to, fish farmers, kinuha, then nandyan din po yung LGU partners natin. So kailangan lagi po natin isasaalang-alang or give weight din po dun sa LGU partners natin kasi sila po yung kasama natin mag-i-implement ng project. And once na maging adaptive sila sa project, sila mismo sa LGU nila, sila po yung magiging agent for change natin doon sa lugar nila na i-adapt yung ating mga technology. Once na maganda yung relationship natin sa LGU and nagustuhan talaga nila yung project, hindi na natin po problemahin yung pagpapalaganap ng ating project kasi nga sila mismo nakita nila yung benefits doon and talagang i-adapt nila yan. So next slide please. So ayan, paano naman natin nakita na nag-improve talaga yung production nila? So nagkakaroon na sila, yung mga areas at nakapag-join na po sila sa mga agri-fisheries trade fairs dun sa area nila. Like dun sa Bani, sila dun sa, nung February 15, nagkaroon ng trade fair, nakapag-showcase sila ng kanilang mga oysters. Bakit, paano nila na-showcase? Maraming oyster dun. Kasi nga, mas maaga sila naka-harvest na mas malalaki compared dun sa usual na oyster na naka-harvest dun. So, na-showcase nila, pwede sabihin nila na in 5 months lang, ito na po yung harvest namin compared dun sa lumang method na ginagamit. Then sa Alaminos, ganun din. Next please. Sa Alaminos, nakapag-din sila dun sa mga trade fairs natin. Noong March 23 naman, nag-join din po yung samahan ng mangingisda, magsasaka, Balay Daan in Alaminos City. So doon sa Alaminos City, meron silang fair. Nag-join na rin sila kasi nga para ma-showcase din nila yung production natin with them. Next slide please. Yeah, so siyempre hindi naman papahuli din yung ibang areas. So yung SUAL, ganun din, yung Baybay Sur Fisher Folk Association, ang sinold naman nila doon sa mga fair na sinalihan nila, shackled oyster, ibig sabihin nakatanggal na, pag sabi shackled, nakatanggal na po yung oyster. Binenta na po nilang gano'n. So makita natin, they can sell their oyster na shell on, pwede rin yung nakatanggal na sa shells. It's dahil nga, di ba, tinuruan na kanina, pinakita ko with the seminar ng post-harvest natin, tinuruan sila kung paano yung mga different ways na pwede lang i-market yung kanilang oyster. So it's one of the evidence na naka-adapt sila and naisa puso nila yung kung paano gawin. With that kasi nakapag-kuan sila, experience nila kung paano sila magbenta. Kasi dati sinasabi nila, masyado maliit yung kita kaya wala na nag-oyster. Ngayon, nakakapagsali pa sila sa mga trade fairs. That's how effective yung naging bamboo raft technology natin. Next slide please. So ayan po, one of our farmers din, doon po sila pa na pwesto mismo sa oyster raft natin, bamboo raft natin. So na-feature naman tayo sa CNN. So makita nyo, hindi lamang tayo na-recognize doon sa local area nila, but even CNN na-recognize kasi yung naging benefits ito tsaka yung importance ng ating project. So with that, na-feature po yung kasamahan natin na farmer adapters natin dun sa CNN. So napanood nyo po ba? Parehas tayo. Sinabi lang din sa akin, binigyan lang ako ng video clip. Next slide please. And for summary and conclusion, fisher folks were generally receptive of the bamboo raft technology. 94% of the beneficiary fisher folk expected the project to succeed. So kung makita nyo, paano ko nakita itong mga ganitong datos, no? So not only we engage sa production, nagkaroon din po kami ng socio-economic natin na survey para kumpleto talaga. So production, post-production, marketing, post-harvest, tapos may socio pa tayo. So yan po ang tinuro sa amin ng BAR nung simula na nagpa-project kami sa kanila na dapat holistic and marireach talaga ng tao. So the present design of bamboo raft is able to harvest 1 ton of oyster shell on, ibig sabihin may shell pa, up to 5 to 6 months of culture period. So since 5 to 6 months lang ang culture, mas mabilis siyang makapag-harvest. Then oyster requires low startup costs or initial investment. Only bamboo floaters, sinkers, and other materials
are the only initial investment needed to start oyster culture. So kung kanina, I give you example yun sa fish pond. So daily, nagpapakain ka with oyster, di ba kanina sabi ko, pag nilagay mo siya doon, aantayin mo lang yung harvest natin. So napakadali siya, di ba? Once na makapag-start ka, yun na yun. Pwede ka nang pumasok sa trabaho nyo, pwede ka nang ma-employ sa ibang jobs nyo na hindi mo kailangan bantayan yung oyster natin every day. So oyster required no feeding, which meant the usual 70% expense for feeds for fish aquaculture is not necessary. Kaya ko sinama to para lang makita nyo na in aquaculture, reality lang to, no? 60 to 70% galing sa napupunta po yung pera natin sa feeds na pinapakain natin dun sa ating isda. So dito sa oyster, may feeds ba? Wala, natural food pa, di ba? So isa pa lang yun na natanggal na natin yung gasto sa feeds. Pangalawa, hindi pa kayo araw-araw nagpunta o nagpapakain doon sa mga pond nyo. Ito po, once na ma-set up siya, check nyo lang eventually, periodically, then good to go na po tayo. So after the spot has been collected from oyster spawning ground and have been stuck to the raft, once na nailagay na sa raft siya, hindi na natin siya po problemahin. Lalaki na siya doon. So pinasimple na po natin ang farming ng oyster. Dati kasi, ang farming ng oyster, since nakatusok siya or yung tulos, halos every other week or every week, tatanggalan nyo ng mga buha-buhangin yung gilid. Titingnan nyo kung nakatusok pa ito. Since lumulutang-lutang lang siya. And yung straps natin, reusable. Nakasabi ko sa kanya, 5 to 10 years, pwede pang gamitin yung straps natin. Kaya napakamura po talaga sa lumalabas. So next slide please. Ayan, during the project implementation, water quality parameters in all sites were within the desired limits for oyster aquaculture. So no recorded harmful algal bloom and paralytic shellfish poisoning in all areas. Ito kanina pinakita ko sa inyo na every month nagsasampling po tayo para po makita natin kung merong red tide or merong PSP toxins na poisoning dun sa area. So makita natin na aside from production, yung safety talaga ng mga tao ay sinasaalang-alang natin. So Philippines has a long coastline and many sheltered bays which could be suitable for oyster culture. However, it is always subjected to proper site selection and adherence to aquaculture standards for an environmentally sound, social responsible, economically viable manner, and sustainable aquaculture production. So once na-showcase na natin siya sa ABAS areas, it's about time na makita nila kung paano siya ginagawa and yung adapters niya, mas madali na. And sabi nga dito kanina na marami tayong sheltered base sa Philippines. Kung lahat yan mag-a-adapt dun sa yung mga bakante na sheltered base dyan na i-allow sila na mag-oyster. So napakalaking bagay po yan sa pagtaas ng production ng fisheries sa ating bansa. So that's one of the natin dito. Goal natin na maipalaganap talaga yung safe oyster production. Hindi lamang po oyster production na kailangan digtas din po. Nilatag natin kanina, ano yung mga parameters. So madali na po tayo makasunod. Next please. Yan. So ito po yung natutunan ko sa bar nung simula nung nag-TBI pa kami. Kailangan meron tayong exit plan palagi. So kasi matatapos yung project, kailangan meron tayong exit plan with them. So NFRDI created a monitoring and assistance team to ensure that project activities will continue and be able to monitor their progress. Even after completion of the project, the NFRDI will continue to monitor the activities and progress of our beneficiaries through periodic monitoring and dialogue. So, since natapos po yung project natin, itong June, yung po mga farmers natin, binibisita pa rin natin yan. Nakikipag-dialogue tayo sa kanila and sila din minsan, nag-i-invite sila sa mga harvest nila. But ang constant talaga dyan, we keep in touch dun sa kanila pagdating sa mga problems. Kasi even though tapos na yung project, pero as a government service po tayo, pwede po tayo mag-serve pa rin ng mga technical assistance na libre naman po. So kaya ang kagandahan dito, tapos yung na-develop natin na partnership or friendship with them, mag-i-stick po yan. So yun din po ipapalaganap nila na since sila tinulungan ng government, it's up to them naman to give back naman sa mga kaibigan nila, katabi nila. Hindi namin kailangan na government din yung bigyan nila ng pabor, but yung ipalaganap nila dun sa area, malaking bagay na po sa amin and we're thankful kung maipalaganap po natin yung technology natin. Next slide please.
Ayan. So ito po, gusto ko lang po ipakita na with this one, BFAR and NFRDI, pwede nyo po kaming kontakin anytime na may kailangan kayo. Wag po kayong mahiya na magtanong. Para commercial yan. Huwag kayong magtanong. So ibig sabihin, anything na related to aquaculture, kami po sasagot nun. In fisheries, meron din po tayong mga divisions na po pwede sumagot dyan. And rest assured na lahat po kayo, mai-entertain natin. Since it's a government service, wala po tayong tinatanggihan na mga inquiries or anything na makakapag-serve sa public. So with this, the NFRDI and BFAR, together with BAR, nagpapasalamat po kami sa inyong lahat na naging part kami na or kabahagi ng itong activity na to. And hopefully, magkita-kita po tayo sa mga susunod na panahon na mas maunlad na kayo and hopefully, sana din may mag-fisheries din sa inyo. Thank you po. Maraming salamat. Thank you very much, Dr. Rayos, for that very interesting, napaka-interesting po nung topic ni Sir. I guess marami pong tayong natutunan. So while we are preparing ang ating mga audience at prepare po ng ating questions, gusto lang po natin batiin yung mga nasa Facebook page po natin. Nakasama po ngayon na nanonood po sa ating seminar series. We have attendees from all the way from Tanawan, Leyte. Good morning po sa inyo. From Labrador, Pangasinan. We also have an attendee po from Batanes, all the way from Batanes. From Cebu, from Zamboanga del Sur, and from the Bicol region. So good morning po sa inyong lahat. Marami pong salamat sa pagsama sa amin dito sa seminar series. And if you have questions, kindly chat na po dyan po sa ating comment section para po mapakita natin dito sa screen at matanong natin kay Sir. So mabalik po ako dito sa ating mga students, sa ating mga kasamahan dito sa Teachers Hall. Any questions po para po kay Dr. Rayos? Ayan, sige. Go ahead, sir. Please state your name po and your course. Hello po. Magandang umaga po sa ating lahat. Hello. Ako po si Jerome Capindian po, from CLSU, Bisabe student po. Ang tanong ko lang po is yung sa strength ng ating bamboo wrap. Kunyari po, di ba po, since floating siya, may chance po siyang lumubog pagka na-reach niya yung limit, maximum limit niya na kayang ilit. So ano po yung maximum weight na kayang ilit ng isang flat po ng ating bamboo wrap technology? Okay, thank you. Maganda yung tanong mo. No? That's why with this one, para lang makita natin na una sa structure natin, meron tayong floaters. So with floaters kasi na ma-maintain natin yung buoyancy ng ating tag dito, float o yung rough natin. But doon nga sabi mo kanina, may mga limit lang yan. Kaya may nagkaroon tayong mga instances na nagdadagdag kami ng floater kasi pag maraming kapit, una-una it's a good thing na maraming kumapit kasi sabi ko nga sa inyo, 1,000 kanina, 1,000 kilos or 1,300 kaya niyang rough na yan. Basta pag lumagpas na 1,000, susuportahan na natin ng ulit floater. Yung floater naman na yan, pwede ikakabit lang natin. And pagdating dun sa harvest, matapos yung i-harvest, pwede mo nang kunin additional floaters. Tama yung sinabi mo, sir, na observation mo na pwede siyang lumubog kasi nga sa sobrang bigat, nangyari din po sa Alaminos yan. Kaya nagdagdag po tayo ng floater in support dun sa kanilang raft. And ang kagandahan po dito, yung mismo mga farmers, sila po kasi nag-o-observe na ko Doc, paano ba to? Medyo lumulubog na tayo. Yun nga, ang naging so since with this one, ito po yung magiging solusyon natin. And yun po ang kagandahan ng open yung communication ng both parties pagdating doon sa ganitong mga projects. With your question, sir, thank you very much. And hopefully nakita nyo doon sa sagot namin na doon sa capability na buhatin yung oyster natin, 1,000 kilograms, kaya pa niyan. Pero once na doon, pwede tayong magdagdag pa ng ating mga floaters. Yun lang. Thank you. Yung additional po yung sa, di ba po bamboo yung gamit, kahoy. Okay. May chances pong mag-decay yun. Mga ilang years po siya bago palitan. So, ilan yung sakon natin, Nico, dun sa kon? Ito hindi na yung estimate natin na kon, at least 3 years po siya. Kasi hindi naman siya yung kagaya ng steak na talaga nakalubog siya. Ito, since floating siya, may chance talaga na hindi siya lalapit sa lupa masyado yung bamboo natin. Kasi yung strings lang po ang nakalubog.
So hanggang minimum of 3 years, kayang-kaya po natin yan. So hindi ka kailangan magpalit every year, kagaya nung sa steak na every culture. Yun nga, minimum ng 3 years, wala po kayong papalitan. Maglilinis lang po tayo. Okay, thank you, sir. Okay po, thank you very much. We will entertain 2 more questions po. So 1 question coming from our online participant. So tingnan po natin kung ano pong tanong niya. Okay. Siguro bago po sa online participant, meron pa po bang isang question? Yes, go ahead, sir. Ayan, may dalawa po. Sige, ma'am, after po, kayo po. Huwag lang, Matt. Hello po. Hello. Good morning po. I am Ernest Julius Wariola from College of Agriculture po. Question lang po. Dahil din po nabanggit nyo kanina na kailangan po natin ng plastic as floaters or yun po ata yung straps or drums para sa paggawa ng bamboo raft, hindi po ba siya makaka-affect sa quality ng water and oyster? And also, makasiguro po ba tayo na hindi ito magiging or makakadagdag sa water waste? Okay, thank you. Sa una-una, yung floating raft, yung pong sa floating raft po natin, ginagamit po natin dyan yung drums po. Ang isang consideration, dapat food grade po yung drums na yon. Hindi pa siya nagamit sa oil or dun sa mga ginamit sa mga pinaglagyan ng gasolina. Food grade po yung oil drums natin. With the sinasabi na baka makakonsent sa pollution, hindi naman siya makakadagdag sa pollution in person na hindi naman siya nag-erode yung natin, yung drums natin. And kung nakita natin may sira or merong, pwede natin palitan. Actually, mura lang ang mga natin, drums natin. Pero maganda rin yung point mo na tungkol sa pollution. Tama din, dapat lagi natin i-consider yun. But with this one, nagkaroon talaga kami ng mga safety nets pagdating dyan. Una, dun nga sa mga drums na ginagamit natin sa food grade. And pangalawa tuloy, no? Pangalawa, yun nga sa kansa na chine-check natin lagi kasi once na magkaroon ng sira yung mga drums natin, doon po magsisimula siyang mag-deteriorate. So doon po naman pumapasok yung partnership with the farmers na sila naman na nag-check nun. So madali po i-address yan. And kung kailangan palitan, mura lang naman yung drums. Thank you po. Okay, thank you Salamat po. So, 1 question po from our online, tapos last na po yung kay ma'am po. Sir, from the Facebook page po, ang tanong po ay, can the technology be used in any lake such as Lake Lanao? What should be done when the water becomes rough? Ayan, okay. So, thank you. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo. Una-una, yun dun pagdating dun sa, kanina sinabi ko sa inyo, yung tulos, once na madaanan ng bagyo yan, mawawala na po yung oyster nyo. Mawawala na, masisira na yan. But itong raft kasi natin, pwede na siyang movable yung raft po natin. Tatanggalin lang natin yung sinker, tapos hatakin lang natin siya kung saang medyo mas secure na bay, magiging mas safe na po yung, hindi naman siya totally safe na 100%, but magiging yung dun sa damages pagdating sa mga bagyo, malelesen po natin. So kung sasabihin naman, saang base po ba? Saang water ba? Sir, Lake Lanao po. Okay, so Lake Lanao, medyo, actually, konti lang naman ang bagyo sa kanila. So, pwede nilang i-adapt yan. So, para reminder lang, and any inquiries na gusto nyo pong magkaroon ng lectures or something na information pagdating dito sa ating program na to, or ng with BAR, mag-contact lang kayo sa amin, or we're more than willing na mag-assist po sa inyo. Kahit saan po kayo dito sa Philippines, dahil nga, with the technology now, pwede tayong magtawagan, mag-Zoom, pwede kaming ma-reach out. And ang kagandahan po namin dito, lahat po ng services ng government, tandaan nyo po, libre po namin ibinibigay sa tao. Wala po tayong sinisingil na anything. So yung question na yan ay galing po kay Alcair Sangkopan. Meron po siyang follow-up question. Is it possible to install the bamboo raft technology on the unused fish pond? And where can the necessary inputs be purchased? Okay. Usually sa mga fish pond po kasi, it would depend kasi. Kung it's an earthen fish pond, definitely nasa lupa siya. So ang oyster po natin, kailangan po natin ng brackish water. So kung mayroon kayong brackish water na source, wala pong problema kung papapasukin niyo sa fish pond yan. Lalo na yung mga malalapit dun sa mga dagat na mayroong mga brackish water areas. Pwede naman siya. Kaya lang nga po, with the fish pond kasi, unless malalim na malalim siya,
pwede po talagang yung mga lupa niya pumunta dun sa ating oyster culture natin. So that's why ito po, dinideploy natin sila offshore or yung malapit, yung dagat talaga na tuloy-tuloy yung pag-move ng wave. Unang-una, dun po nanggagaling yung food nila dun sa water. So kung stagnant lang po sa fish pond po, unless magkukulture ka ng natural food, po pwede rin. Pero as much as possible, dun na lang tayo sa natural. Una-una, once na na-deploy natin sila, hindi na natin sila kailangan bantayan. With the fish pond kasi, kailangan mo linisin. Baka naman mapasok na yung mga buhangin, di ba? But it's up to them na to measure kung i-gauge nila kung alin yung pros and cons with the project. But ang kwan dito is anything na gagawin nyo, N4DI and B4 ay nandyan din to assist you. Okay po, thank you very much po. We'll now entertain po our last question. Other questions po, we'll take note of it and we'll refer it to Dr. Rayos para masagutan po. Hello, ako po si Leslie from CLS-UMS Aqua, sir. So may question po ako regarding sa exit plan nyo doon po sa pagdi-disseminate. We know po some cases na kapag hawak na po siya ng isang association, ayaw na po nilang ibigay sa mga kapitbahay or sa mga kasama pa po nila, di ba po, sir? So regarding po dito sa project nyo, ano po yung naging solution nyo? Okay, thank you. So maganda yan, no? Hindi talaga mawawala sa Pilipinas yung mga yan. Pero ang kaganda kasi with this project, since unang-una napakadali mo siyang igayahin, hindi mo kailangan kumuha ng permission doon sa katabi mo, sir, pwede mo bang gayahin yung ginawa nyo? Pero pwede na lang i-adapt. And doon naman sa mga IEC materials namin, nandun din siya. Tapos kung makita nyo, kaya nga po pinasimple lang namin yung materials, yung construction, para kahit po yung mga hindi nag-training na gusto mag-adapt or maghingi ng assistance, mas madali natin silang matutulungan. Not necessarily na kailangan kumuha sila ng permission. With your inquiry, ma'am, nangyayari po talaga, lalo na sa mga sophisticated na mga technologies na hindi nila sinishare. But ito talaga, makamasa tong ginawa natin na since nandun na po siya sa Facebook, nasa Twitter, tsaka nasa mga FB pages natin na accessible sa lahat, makikita mo po na how to do, tapos yung what to do, nandun na po lahat. So mas pinadali na po natin. Thank you po. Thank you, sir. Salamat. Okay po, thank you very much. Palakpakan po muli natin, Dr. Rayos, and we would like to award you the Certificate of Appreciation. Kindly stay na lang po sa ating stage. Let me read the citation. Bureau of Agricultural Research awards the Certificate of Appreciation to Dr. Joseph Christopher C. Rayos for sharing his invaluable knowledge and skills in his topic titled Oyster Culture Using Floating Bamboo Raft. Given the 17th day of August 2023, during the National Agriculture and Fisheries Technology Exhibition with the theme Shaping Agri-Fisheries Technologies for a Better Future held at Teachers Hall, CLSU Science City of Muñoz, Nueva Ecija, signed by our director, Dr. Junel B. Soriano. To award this is the head of the Program Monitoring, Evaluation, and Leakaging Division, Dr. Anthony B. Obligado. Sirs, kindly stay po for the photo op po. Isang official.